At mga coaches, di ba? Magsasuggest yung coach, sasabihin ng coach yung mga downside ng hero na yon, di ba? Ano yun eh, basically pag nag-argue yung Liquid Peach, tapos nagtanong si Burrito, Selena ako dito. Burrito, seryoso ka ba dyan? may sagot na agad. May warning label na agad. And we are entering game number 3 kung saan wala na namang nakakalamang sa setting ito. Back to another best of 3 ang ating tinitignan. And with Harley taken away, pwedeng magtanggal lang Suyo and Twisted Minds to remove that combo. Pero worth it ba tanggalin ang Suyo with Freya still open? Nasagot na yung tanong. Freya yung tinanggal. Pero again, Suyo Leomord for Smart Omega. Pero 100% win rate ang pipiliin ng Smart Omega, but this gives a chance for Twisted Minds to steal the glue. Pwede nila yung first 2 picks yan laban sa Omega para hindi sila magkaroon ng problema sa Roam and XP Flex. Tsaka Suyo, no? Pwede dikit yung Suyo dito. Again, from games 1 and 2, dalawang panalo ng Suyo ang ating nakita. So, baka ito nga yung maging target nila. Ayan na. Suyo? Lumusot na. Harit pinili. Wow. Uy, ito lumabas yung Harit tsaka Claude sa iisang game. Netsky and Nosha, they're definitely happy right now. But again, for Smart Omega, Kalea ang pinili instead of the glue. And Leomord. And the Gord. Wow. And napaka-solid nito. No forces out to Purify coming in from Twisted Minds. Yeah, ito pag hindi nag-glue yung Twisted Minds, I will highly di naman doubt it, pero parang may malaking question mark bakit hindi. Kasi it's just so good. You can flex it on both on Roam and XP. It's a good hero against the Kalea, and it effectively stops the Gord from doing aggressive things kasi pwede mong hiwain na naman yung barangay. Pwede mong lagyan ng ilog, mala Red Sea. Pero mukhang sagot na ay Selena. Wow. And siguro may mga oras lang talaga whenever we see Selena pick, ang unang tanong dyan ay mainit pa ang kamay. Kumbaga, handa ba tayo na mag-risk ng entire early to mid game natin na nakasalalay sa paglanding mo ng mga mahihirap na skill shots? Kasi sa totoo lang, hindi na siya, hindi na siya agaw para kay Mingwin. Kasi nakita natin, nung regular season, napakainit ni Mingwin sa Selena. Talagang decided ang Twisted Minds. Kuha tayo ng Selena. Ang tanong, ano yung pa-partner nila dito sa Selena? Hindi nga parang anong Roam? Hylos? Siguro Baxia na naman, nangangarap sila. Pero tatanggalin na ng Smart Omega yung Baxia. Ang weird naman kung ang kasama ng Selena, glue. Ay, nga, no? Pero may clear wave, pero... Pwede naman. Ang hirap. Weird lang. Medyo weird lang talaga. Pero gets ko yung idea kasi pwede mong patamaan ng araw yung Mystic Dash. But I don't think makakancel yun. Hindi niya lang maililipat yung direksyon. Totoo. Pero again, nakakatakot kasi may Kalea yung Smart Omega. Even though some people would say na parang Hilda treatment yan kapag may hawak ka Selena kasi may vision ka lagi ng Kalea. But the thing is that you're always threatened by the tidal strike or yung talon ng Kalea. And tinanggal din yung Gwyn kasi may hawak nga na Kalea dito yung Smart Omega. This came from Team Falcons, if I'm not mistaken. Yung Gwyn Kalea combo. Pero again, may Leomord pa para kay Ryzen. Although, I would say, ito yung isa sa mga heroes na hindi ganun ka-prominent si Ryzen. In fact, ito yung parang medyo question mark pa for Smart Omega kasi may mga games sila na even though maganda yung start ng Leomord, parang hindi talaga ito yung identity ni Ryzen. May naalala ko yun yung kahit nakakalawang sila ng early to mid, pagdating ng late game, parang nagkakaroon ng disconnect. Minsan makikita natin may papasok, tapos hindi pala makakasunod yung isa. Hindi lang talaga swak sa laro ng hari ng trade na si Ryzen. Mas gusto yung talaga yung makakaya mag-in-out ng mabilis. Prior Red 4 meron ng Twisted Minds dito. Pwede nilang i-secure ang kanilang XP laner o kaya ang kanilang roamer na ipapares sa silinang ito. Nakikita ko dito, Teresla, kung gugustuhin nila na medyo safe. Ay! Okay, Hylos. So, ang good ng XP glue dito for James, unless gusto niya mag-Arlot. Alice. Ang ganda ng Alice kasi puro, oh my goodness, magtatampisaw yung Alice sa teamfight. Madami din kasing gustong mag-melee dito Kahit nga yung Harit medyo... Mid lang Medyo mid-range. Abot pa yun Although may saving grace dito yung Twisted Minds to go Uranus. I think that's a good pick. Kasi essentially yung Kalea at yung Gord, wala sana silang i-brush yung Uranus. Imposible mag-glue dito yung Twisted Minds kasi again magtatampisan si James sa mga teamfight. There goes the Uranus. Ayun.
at least same lang ng ideya yung gagawin dito ng Alice at ng Uranus. Pero curious ako dito pre sa Selena Hylos eh. Oo. Diba? Ako hindi. Matagal-tagal na nating hindi nakikita to. Siguro, ito na yung bago nilang way para subukan ulitin ang kanilang ginawa in game number 1 as we head on to the third game of our play-ins number 2. Sino kaya ang unang makakakuha ng match point between Smart Omega and Twisted Minds? Malalaman na natin yan sa pagpasok ng Land of Dawn. First time din makakalabas ni Kalea mula sa kanyang selda sa banning pace. Buong series number 1 ay hindi natin siya nakita. This time around ay hahawakan siya ng Smart Omega. Usually kasi yung Kalea na to, kaya lang nasa Zelda yan, para lang kay Marcel. Pero ito parang hindi nagmatter eh, kasi parehas na team, parang ayaw ata mag-Marcel. Gusto ata nila yung mga aggressive damage dealers pagdating sa roam position. Pero tulad nga na nabanggit kanina ni Burrito, siya curious siya sa Selena. Ako natatakot ako para sa Selena dito ng Twisted Minds kasi again, may Kalea ang Smart Omega, and ang dami nilang teamfight kits, tapos meron ka pang Alice na po problemahin. Tapos ang tapang ni Sean, no? Naka-flicker sa larong ito. O sakaling siyang mapagtripan dito o maging bunot ni Persipa, ay hindi na tayo magtataka. But at this point, Twisted Minds, hindi pa naman sila kakawa ng mga agresibong galaw. They're gonna play this game as safely as possible in the early parts. And ito rin naman yung goal ng mga Selena players. Kung tama ba ang aking iniisip, makapag-level 2. Yeah. Yeah, importante yan para kumpleto na yung Garrote Playway tsaka yung mga Soul Eater mo. Pero isa sa mga options or ginagawa rin ni Sean dito, tinutulungan niya si MP The King na mas mabilis makapag-farm. Yeah, and kitang-kita sa emblem, actually, ganun talaga yung plano, no? Kasi naka-seasoned hunter Ayun, oo. yung Selena ni Sean. So talagang ang goal dito is pabilisan yung farm ni MP The King, and amplified lalo yan kasi naka-marksman na emblem yung Suyo with a thrill, with the Swift as well. So mabilis yung attack speed, mabilis na nga yung nakukuha niya, maganda na nga yung nakukuha niyang attack speed mula sa emblem mismo. Tapos may bonus attack speed pa siya. Tapos may leash pa mula sa Selena. Tapos pag daan ni Ryzen doon, wala nang natirang green camp. And I think, Simut. in-expect, di niya ata in-expect na wala na siyang maaabutan doon. Makakapag-level 4 ba naman with the passive XP. Pero nagkaroon na ng maliit na kalamangan si MP The King. Yeah. Ang kinaganda naman dito for the Leomord is nag-level 4 pa rin naman siya. Meron pa rin siyang Phantom State. They can still force the EXP battle. Oh, XP ka. Boy! Uy, lalabang kagad ni Persiba ito. Lanzo ay mapapatras pero Aray ko po. ito din, tumama din yung vertical and this time ay nakakuha na kagad ng first blood si Tracy. Nasundot yung kabayo ni Ryzen, and umabot yung heal mula doon sa Revitalize mula kay Tracy. And the sustain is real too. Hindi pa nga wala pa nga access doon sa Glorious Pathway. Isang revitalize lang ang kinailangan para ma-even out yung laro ngayon. At mukhang makikita na nga natin for Twisted Minds getting not only yung turtle na yun, kung hindi yung prior din sa mga sarili-sarili nilang buff at mauuna pa ata sa ikot itong Suyo na ito. Yeah, medyo na nagulat lang ako na nag-commit doon yung Smart Omega. They could have just waited for the Gorge level 4 kasi kulang pa sila sa damage. And then yung Alice hindi pa level 4 at that moment. Akala ko XP grab lang yung ilalaban ng Smart Omega, and napasubsub sila doon laban sa Twisted Minds, and napano sila todo nung Hylos si Tracy. Oo, tingnan natin sa ibabang bahagi. James and Lansu, sa totoo lang, hindi naman magkakapatayan yung mga yan. Pero ang titingnan natin kung sino mauunang sumama dun sa teamfight na lulutuin. Ayun na nga, magkakat si Lansu. Buti na lang ay nakat din dito ni James. Habang dito sa gitnang bahagi, si Persiba, Buebelo din. At chill lang ang Twisted Minds at ang Omega. Oh, matagal-tagal pa naman bago lumabas yung susunod nating turtle fight. Huling turtle ay napunta sa kamay ng Twisted Minds. Kaya naman may hawak silang 1,000 kalamangan. Kakabik yung Abyssal Arrow dito kay Persiva, pero hindi makakapasok ang side ng Twisted Minds. Gusto ko balikan yung sinabi mo kanina Midnight. Yung kapag nakapagpana dito si Sean ay mahihirapan din lang siya pumasok dahil doon sa Kalea. Yeah, pero ang kinaganda naman dito is dahil hawak nila yung tempo, yung mga pana ay threatening pa enough for Smart Omega to not actually engage. And for Twisted Minds, ang pangahawakan nila dito is yung pinanghawakan ng Smart Omega nung game number 2, yung Suyo Haret timing, na kung saan napakalakas sila pagdating ng 5-minute mark. Pero kailangan din nila mag-ingat kasi may napakalakas din na hero for Smart Omega pagdating ng 5 minutes, yung Alice ni James. In fact, ni-rush niya yung Oracle dito. Walang boots. Walang boots with a per. Oracle lang ang puhunan, HP regen,
durability and sustainability ang dala ng barangay. At saka imagine mo no, yung 10% CDR na makukuha niya dyan, ang laking tapyas niyan doon sa Throne of Ruin na napakataas yung cooldown. Oo. At least mas magagamit ni James yung pang setup tool dito ng Yan na. Omega. At mukhang siya pa ang hahawak ng paghong na ito. Walang Damay mo na rin sila Ansun na magbibigay ng vision. Pa sa Oy! unan ng Omega. Ay, GG ata dito si James ha. Yung pala yung combo nila, yung kaltok ni Tracy sabay pana. Oo. Pero as of now ay hindi pa rin naman kumukonekta or hindi pa rin naman nagiging sobrang epektibo ito. By the way, available na Sky Piercer ni MP the King. Tatawagin na si Barbiel. Tracy nakaharap. And MP the King ay nakuha na itong pagong. Atrasan muna sila. Tumama yung stun. And this time ay nabitawan na rin yung ultimate dito ni Persiva. Glorious pathway. OMP! Tracy! At si Latsu ay namatay. Ganun din naman itong si Ryzen. Aray ko po. Tulungan ng tatlo. At makakabawi din naman ng barangay. At akala ko lamang na ang side ng Twisted Minds on after securing the turtle. Pero bakit sila natalo doon sa extended team fight? Nakalabas din si Netsky doon sa range ng Blade Surge. And because of that, wala rin kasing dash si MP the King. So napanish siya ng matindi ni Netsky under the team fight. And ano kasi ginamit niya yung Queller niya to close the gap against Ryzen. Wala na kasing Phantom Steed yung Leomord at that point kasi sobrang lalim ni MP the King. Siguro feeling ko at that point, sabi niya, kailangan ko ng stack sa Sky Piercer. Itatype ko to kahit ano mangyari. Pero again, nagkaroon sila ng problema kasi hiniwalay din ni James yung backline ng Twisted Mind. So hindi sila nakapag-follow up kagad sa Suyo. Tsaka yung mga ganong klaseng trade din kasi the moment na kumagat yung Killing Spree emblem dito, kasabay ng Sky Piercer. Minsan kasi yung play na mukhang sabihin natin medyo X ay nagiging pogi patignan. Oo. Kaso nga lang hindi naging worth it yung trade na yun. Yeah. And so far, 1K pa rin ang hawak ng Twisted Minds kontra Omega. Hindi pa naman ito yung gold lead na mapapanganga ang side ng Omega. Ano bang hinihintay if you are smart? I would say yung Radiant Armor nung Alice, this is very crucial for James. Oh, aray ko, sakit mo, Gord. Kaya lang ang kunat din kasi. May kagat pang gagawin din si Sean. Naramdaman ni Persiva yun, pero papasok na si MP Oh! King. Grabe. This time ay nakapatay. Nakagad si MP, nadagdagan ng sakit kanyang Pinasok! Pinasok na si Netsky. Sabi ni Tracy, sige, kumapit ka lang pre. Akong bahala sa'yo. At inantay lang talaga na bumalik-balik si Duwit ay nagamit na. Hindi kumonek. Wow! Pero tama na rin si Ryzen. Ipaghihiganti niya ang kanyang kakampi. Pero sa gilid, James! si James. James! Abang din ng Throne of Ruin. Pero walang tinamaan yun. At makakaalpas pa ang Twisted. Muntikan yung Twisted doon. Warning shot mula sa Throne of Ruin. But now they have a window to work with. Ang problema lang, wala yung kalahati sa kanilang damage dealer. And si James, immortal yung Alice at this point. Retrihan malala. Yun na, nakuha na ni Ryzen. Wala na namang kumonekta ang Abyssal Arrow si Sean. At masayang-masayang Omega sa mga nakuha nila. Oo, at mukhang itutuloy pa nila dito sa mid lane. Ako, Sean goes down! At hindi na ata makakaalis pa. Hari ng trade talaga si Ryzen, men. Sinimulan nyo na mula sa matinding outplay mula kay Netsky sa top lane. Nag-greedy si Nosha. Akala niya big boss yung harit niya at that point. Wala lang minion wave. But Omega, after bumalik ni Netsky, ginamit niya kanyang Blazing Duet, flickering out of the arrow, Abyssal Arrow mula dito kay Sean. And nag-dash palayo si Nosha. And nakita yun ni Ryzen. Went for the punish. And after mamatay nung harit, alam nila, kalahati sa tempo, kalahati sa damage ng Twisted Minds nawawala. And all of that started with Netsky surviving a 2v1 attempt doon sa ilalim ng tore niya kung saan yung delayed na BMI pabalik plus the flicker, disengage. Yep. Ay nagbigay talaga ng napakalaking oras para sa barangay. Still anybody's ball game, 8 minutes in. Dikit na dikit ang ating laro, Midnight Burrito. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Majority ng gold lead ay nagmumula sa jungle. Yeah, pero ang masakit dito, no, kahit may 700, may 900 na kalamangan dito for Twisted Minds, malapit na matapos yung Radiant Armor ni James. Oh, Perks! Sinabi na may nagamit kagad sabay Phantom Steed. Hindi na makakagalaw din si Tracy. Nabitawan niya yung kanyang Glorious Pathway pero hindi na niya magagamit pa. MP the King naman may trade din na ginawa din sa may bottom lane. Namatayin man sila pero nakabasag sila ng tore. Oo, itutuloy na rin ata ito ni MP the King. Twisted Perso? Minds kailangan tumepensa. 4v2 dito sa gitna. Okay si Sean, tatry magtahi-tahi habang si Lancy ngayon ay Uy! blazing doon. Namamala kay Netsky pero inabutan pa rin with the flicker at hindi na makakatakas pa. Nosha! Isasama na yun, napag-insaman force. What? Pero ang tanong, uy ba siya? Yes sir. Yung additional na shield para sa kanya ay pinapanatili siyang buhay habang si James naman ngayon ay aatras na rin. MP the King ay maghahabol. Si Mingguin ay tinamaan ng Soul Saver at makakasama
Nasak na naman sa Ryzen. Kings ng Pierce dito si MP the King. Ryzen ay sasama na. Nararamdaman nila Ansu yung mga sundot mula dito kay Ryzen. Pero pagkakataon na ng Twisted para mag-Lord. Oo, at hindi ata makaka-contest ng madali dito si Ryzen. Naghahanap pa siya ng espasyo pero sinozone out na siya dito ni Tracy. Nariyan din naman si James trying to do the same para sa Barangay Omega pero siya ata madedelikado dito. Papasok si MP! Okay, hindi ko man nagtabi sa laro pero nakaharap na naman sa kanya si Lanzu. The Admiral, ladies and gentlemen, pinapahirapan itong Alice na ito. Pero pipigilan muna ng Twisted Mind sa kanilang plano na simulan yung pagong. Ayun, Lord. Medyo naging overconfident din yung Smart Omega doon sa kanilang sa mid tower push. Even using the flicker mula kay Netsky para lang mapatay yung isang Selena, and Twisted Minds found a good punish. Pero maganda yung ginawa ni James na pag-delay doon sa Lord take ni MP the King. Now they have all 5 members with all ultimates. And ang problema ngayon ng Twisted Minds, actually parehas, Omega and Twisted Minds may dalawang immortal na hero doon sa harap ng Lord. Kahit silang dalawa na mag 1v1 dyan, kaso sumali na si Netsky. Oh, wait lang Netsky with the Marksman Trinity. Sisimulan na agad ng Omega. Pagka-power spike na pagka-power spike. Okay, 5K na kagad dito. Pero si Ryzen ang nagwagi. Kaya lang maibit ata si Lanzo natunaw din bigla. Pero makakatakas na ay nagamit na rin dito ni Perks. Kaya lang makakapatay na rin sila dito. Oh, Ryzen! Will go down habang si Ryzen. Oy! Isa-isa na ang mga membro ng barangay. Ininex pa ata nila dito si MP the King. Kailangan ng kumapit. Kinikis-kis. Oh! Abang tumama rin yung stun para kay Mingwin. At makakaalpas naman si MP. Pero tagumpay ang kanilang plano. Prinidik yung dash pa. Grabe, Netsky! Ay! Mabuti na lang. Ipan mo! Ipan mo. Okay na. Okay na. Grabe naman tong MLBB na to. Mingwin with the predict. Sabi niya, ganito kapag kapitan ka, kabisado ko mga moves mo. Pero maganda Ayun, oh. yung take ng barangay dito sa Lord fight. Even though napatay si James, nakakuha sila ng espasyo to burst down the Lord Ryzen with the triple kill on the Leomord. Anong hindi ko identity to? Anong hindi ako sanay dito? Practice 1 week preparation papasok dito sa playoffs at may bago na namang halimaw si Ryzen na ipapalabas dito sa loob ng jungle. 7-1-2 dito sa kanyang Leomord at mukhang mareretry ata ni MP the King ang sarili niyang orange buff. Rekta mid lane ang call dito ng Omega. May tore pa kasi. Yeah, sumisikip ang Perks. pwesto. Perks ay bumibuelo din at tagumpay ang kanilang plano. Makukuha nila yung tore doon sa middle. Mahaba pa to, 90 seconds pa para sa next na objective. At may pagkakataon ng Omega na gutumin ng Twisted. Sobrang sakit sa ulo kasi ng mga heroes sa Smart Omega. Yes, meron kang Uranus na maraming regen, meron kang Harith na maraming shields. But the problem is, yung Alice pa lang, ang laki ng problema kasi parang hindi enough yung damage profile ng Twisted Minds. Kailangan nilang gamitin lahat kasi they have to go through the layers to sustain mula kay James. Dagdag pa natin dyan yung extra HP na nakukuha niya mula sa Oracle. Dagdag mo pa dyan yung Surge of Life na bigay nung Kalea. Perks! Kaya tsunami sila ma-purifying kagad para dito kay Oh, that's Lanzu. big. Malaking spell ang nalagas para kay Lanzu. Medyo iwas muna sa tapang, Lanzu. Oo, iwas talaga, men. Kasi 40 seconds from now, lalabas na yung susunod na Lord ng larong ito. And kung sakaling walang Fury ito si Lanzo, I don't think magdadalawang isip dito ang Omega na buhatin mismo yung tactile. To be honest, si Mingwin at Netsky pa lang, sapat na yan pantunaw ng tanks ngayon eh. Kasi parang hindi nila kailangan respetuhin yung kakunatan ng Uranus. Especially now that he doesn't have Purify. Even if gamitin yung Glorious Pathway, what do you do against the Throne of Ruin? What do you do against the Blazing Duet? What do you do against the overwhelming AoE damage ng Smart Omega? Imagine, walang single targeted dito sa Smart Omega. Halos lahat sila may area of effect ability. O, tsaka meron na ring Winter's Crown dito yung Claude. Yung Claude, And oo. base sa mga napanood nating mga Claude games kanina, the moment na makapag Winter's Crown tong Claude na to, kumakapal na yung mukha times 10. Yung umaabante na, lumalaylay na. Perks! Perks sana nakakonceal, naghahanap kahit sino yan! Ayun na, kahit sino na nga ata, tinawag na si Marvel dito, and retrihan na lang. Pero si Ryzen ang nagwagi. Kaya naman si Lanzo yung mamamaalan din. MP the King, kailangan na umiska po, pero hinahabol si Drone Membro dito mula sa Omega. Ryzen will secure that one.
Atras muna si Tracy. Actually tatlo ang aatras para sa Twisted Minds at may Lord na kasama sa gitna. Oo, itutuloy na rin nila yung push dito. Makakapag-heal up na rin mula sa passive dito ni Perks Sifa. Available pa rin ang flicker para kay Perks. Pwedeng gumawa ng play dito. Naghahanap pa rin. Tore muna sa gitna ang kanilang call. Bebuelo lamang ang barangay. Si Tracy ngayon lapag Norris Pathway. Phantom Seed para dito kay Ryzen. Torres ay itaas sa target ni Netsky. Kailan pag yung Zaman Force. Sumisigaw na ng endable dito. No siya. Naramdaman niya kalahati kagad ng kanyang HP. Oh, Perks! Sinigaw. Wow! Yung Tsunami Slam. Sean ngayon ay umaatras. Pero maraming kasama ang barangay. At re-responde na sila para sa match point. Isang panalo na lang ang hinahanap ng barangay. Parang patuloy na iwagayway ang kanilang bandera sa playoffs. 10 days, 1 week of practice. Hindi man nakita yung identity ng regular season, kitang-kita at tamang-tama ng Twisted Minds ang pagsulong ng Leomord ni Ryzen. And ibang klase yung naging performance ng Barangay Omega dito. Nakita natin na naging kalmado sila sa early game na pinakita ng Twisted Minds. For the most part, sa early to the mid game ay hinawakan ng Twisted Minds ang larong ito with a 1-2K gold lead. Pero the moment na nakuha na ni Netsky ang kanyang Swift Trinity ay agad-agad naman itong pinawi ng Omega. I think this was the moment na nakuha agad nila yung Lord. Spectacular team fighting mula dito sa Omega and eventually of course, yung mga skill shots din kasi ni Mingwin tumatama. Hindi lang yun parang kaya hirap na hirap din ang Twisted Minds dito sa larong ito. Ang gaganda ng mga buhat ni Perksiva. Yeah. Dumating nga sa punto na hindi na sila namimili kahit sino na lang. Tsunami Slam muna eh. Oo. Ating MVP para sa Game 3. Walang iba kundi si Ryzen. Kumahawi na pala ng buhok si Leomord. Bakit naman daw kasi hindi sinama sa Clear Ambassador? Ryzen. Dahil clear naman na napakaganda ng performance niya rito gamit ang kanyang Leomord. Sorry player, I wasn't familiar with your game. Ayun na. And kita naman ang Twisted Minds kahit sila nagulat din for sure na pwede pala pang Leomord dito ang barangay with the marksman emblem. Napakaganda na kanyang pinakita performance dito. Talagang nakakaharap siya ng mga trades even though nagwawala din by the way yung Suyo ni MP the King. Pero this guy always just manages to find better trades. Lagi niya napapatay sila Nosha, lagi niya napapatay sila Sean, and umamatay sa punto na hindi na nire-respeto ni Ryzen. Kahit sinong nasa harap niya, pagbangkain niya. Oo, tsaka tingnan mo to, no? Unang highlight pa lang natin, 4v1 na sinugod niya, kumuha ng isa, tas tumakas na rin agad. And when we look at Ryzen as a player during the regular season, may basis din kasi. Oo. Mababa talaga yung mga naging performance ni Ryzen on this Leomord during the regular season. And if may mga ganong klaseng stats, may mga ganong klaseng mga numero na lumalabas, para sa mga manlalaro natin, it's an actual metric na malaro ito sa mas malaking stage katulad na lamang ng playoffs. Yeah, and ang ganagandahan dito, yun yung quantifiable eh. Meron ka pang qualitative. Ito yung maganda example nun, yung nakakaharap talaga siya ng tradesmen, na nahuhuli niya sila Nosha. Imagine mo, unang highlight, ulti agad. Unang engage, ulti agad. Wala nang pake yung Smart Omega kasi ang bilis lang ng cooldown ng Phantom Steed. And ang laki din ng tulong dito, nung binanggit natin kanina na si Perks, kung hindi na nire-respeto yung mga targets niya, pati na rin actually si James. Nung natapos yung Oracle, mind you, nirush niya to, tapos nabuo yung Radiant Armor, talagang immortal na si Alice dun sa unahan. Hinaharangan niya lang din yung Hylos, hinaharangan niya yung Suyo, and hinaharangan niya yung mga pana mula kay Sean. So talagang activated dito yung heroes ng Smart Omega. Eh minsan nga iniisip ko kung iniisip din ba niya yung Suyo, pero na-realize ko na hindi naman kasi siya. Pinabypass siya ng Suyo eh. Oo. Yung Radiant Armor sulit na sulit kasi lahat ng mga tinatangke niya ay mga magic damage dealers. Ang tanging physical damage na hawak ng Twisted Minds dito ay walang iba kundi yung Suyo ni MP the King, na by the way naging maganda din ang laro na ito. Fairly short game number 3 ang ating nakita, 14 minutes lamang kung saan Omega ang nakakuha ng kalamangan. Gusto ko i-highlight at makikita natin mamaya yan sa ating item progression. The moment na nakuha yung Swift Trinity dito ni Netsky, doon talaga umarangkada yung gold lead para sa Omega. Oo, kasi alam nila may damage na sila. Aside sa fact na hindi
hindi na nila pinapansin yung Uranus. Kaya na nilang patayin actually yung Uranus. In fact, kahit sinong lumapit, yung Suyo, yung Hylos, wala na silang pake. So if papabagarin ng Twisted Minds yung laro, makakakuha lang sila ng mga objectives, tine-threaten nila yung Lord. The moment na lumapit yung Twisted Minds, naka-ready ka agad si Perks na talunan. Kasi sabi niya, dati sa Liquid ganito bibigyan ko agad basta may damage yung mga kampi ko, tatalong ka agad si Dad Di ba? Tsaka para sa Twisted Minds kasi, yun yung isa sa mga parang challenge no dito sa kanila against Smart Omega. Ang daming huli para kay Perxiva, dililinya palagi ng Gord ni Mingguin. And dahil dito, ito nga yung binabanggit mo kanina, Wumi, yung Swift Trinity. After dyan, doon na nag-decide si Perxiva na, sige, kahit sino na. Tinapos in 4 minutes, pare. Di ba? 10 minutes na kuha yung Swift Trinity. Grabe. Yun na yung timing Basically, sabi ng Claude, nung nakuha yung Trinity, so you had it. Tapos na yung sinasabi ni Maiden kanina, ang power spike nyo, di nyo nagamit, di nyo na-maximize. Kami naman. Ika nga ng mga RG boys. Ano yan? My turn. My turn. Tumutunog na yung favorite nilang team song. Yung sa mga pang-toxic. Marami na yun May mga Brazilian. Oo, mga ganun. May mga scuba. Hindi ko na rin alam Medyo hindi na ako updated sa ganyan kasi nag-dive deep tayo sa playoffs natin. Pero syempre, magda-dive deep pa ang ating mga tropa sa ating on-ground panel. Kamustahin natin ang mga insights ni Wolf at ni Hans Galleria. Maraming salamat sa ating mga casters. With this, Smart Omega is now at match point. Isang panalo na lamang ang kinakailangan nila to advance to the next round of the playoffs. In fact, we were talking about this off broadcast. Nagulat ako na gumamit si Ryzen ng Leomord considering that there were a lot of critics before na parang hindi naman pang split type yung Leomord and that's where he thrives. Pero gumana itong lineup na to ng Omega. Mo, Hans, isa ako sa mga critics na yan. Hindi ko gusto talaga pag nahawakan nila yung Leomord. In fact, meron akong statline sa mga podcast na ginagawa namin nila Midnight. Sinabi-mention ko yan na low win rate talaga sila. Hindi talaga bagay yung Leomord. In fact, nagsimula ang laban na to na hindi ganun kaganda. But Smart Omega found a way. I think it's Perks yung kanyang decision na gumawa ng panggulat na pag-flicker sa may buwat with Kalea eventually. At nakita din natin yung kagandahan na ginagawa na kanilang mga teammates. Eventually, this boiled down to pindutan gaming for both teams na nakita naman natin na naging effective para sa Smart Omega because of how impactful Perks was. Makikita natin dito yung pag-control nila ng River. This is the heat map, ang mga pinagagalawa ni Perxiva noong pagdating ng mid-game na around 10 minutes up until the end of this particular game. At mapapansin ninyo, puro nasa gitna. Puro hawak niya yung mga pushes dito sa may gitna, RPM at LPM that eventually allowed them na makakuha ng mga pick-offs. Nung time na nahanap nila yung pagpitas kay Sean, dun sa may gitna, dun actually nagsimula yung momentum para dito sa side ng Smart Omega. Yeah, because most of the team fights ay nagsisimula dun sa mga major objective takes. Not even the turtles anymore kasi lagpas 10 minuto na itong mga laban na to. So this is just great management ng Smart Omega sa pagpili kung sino ba yung magandang target. Is it the objectives or is it something else na talagang na-execute nila ng paulit-ulit over those major objectives? And madali ko rin sabihin dito na pwede kasing ma-flip yung switch. In fact, this game, kung sakali ang mas maganda yung execution was Twisted Minds, masasabi natin na sila yung pinupuri natin ngayon. Ganun ka tight itong laban na to, but the snowball was just in favor of the barangay. Right, there were some kits na pwedeng gamitin yung Twisted Minds. There was even a Kalea mula kay Perks, a Selena mula dito kay Sean. So there were some ways to pick off some opponents, but it didn't happen for Twisted, and it happened so much para sa Smart Omega. Kaya ngayon ay lamang sila ng 2-1. Just one more to make it to the next round of the playoffs. But before we